Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sirah. At naroon na tayo sa tinatawag na Fatratul Wahi. Fatra, ibig sabihin, patlang. At ito yung mga panahon na walang dumating na wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa dun sa Ahlul Fatra. Ahlul Fatra, ibig sabihin, sila yung mga tao na nabuhay sa panahon na walang dumating na propeta sa kanila. Sa panahon nila at sa lugar nila, walang dumating na propeta. Sila yung tinatawag na Ahlul Fatra. So sinasabi, amma maddatu fatratul wahi, faktalafu fiha ala iddati aqwal. So meron iba't ibang mga ulat kung gaano katagal walang dumating na wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasahiho annaha kanat ayyaman. Pero ang pinaka napagtibay dito, ito tumagal ng ilang mga araw. Tumagal ng ilang araw na walang natanggap na wahi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ni Ibn Sa'ad mula kay Ibn Abbas, wa amma mashtuhira min annaha damat thalatha sanawat aw sanatain wa nisfan falaysa bisahi. So merong iniulat si Ibn Sa'ad na tagasulat siya ng sirah mula kay Ibn Abbas na ilang araw lang ito. At yung sabi-sabi ng mga tao na tumagal ito ng 3 taon o 2 taon at kalahati, hindi ito sahih. Kasi maraming mga sura o aya ang napagtibay na dumating sa mga panahon na ito na sinasabi nila na walang wahi na dumating. So dumating yung mga naunang mga aya. Halimbawa, yung Suratul Muddathir, yung Suratul Muzammil, yun ay maagang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم. So, dito, na ito ay kakaiba nga na sinasabi ng mga tao na magkakaroon o nagkaroon ng 3 taon na walang wahi. At sinasabi na imposibleng mangyayari ito na 3 taon na walang darating na wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sinabi, walam aram min ta'arrudi lahu minhum wa huwa an hadhihi al-aqwal wa riwayat tufidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujawira bihira syahran wahidan. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nananatili sa Hira ng isang buong buwan. Wa huwa syahru Ramadan. At ito ay sa buwan ng Ramadan. Min kulli sana, sa bawat taon. Wa dalika min 3 sanawat qabla an-nubuwah. At ito ay 3 taon bago ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sanatan nubuwah kanat hiya akhiru tilka sanawat ath-thalath. At nang siya ay naging propeta, yun na ang kahuli-hulihang taon ng pananatili o pagtambay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hira na ginagawa niya tuwing Ramadan. At nangyari ngayon ng 3 taon. Wa annahu kana yatummu jiwarahu bi tamami syahri Ramadan. Fakana yanzilu ba'dahu min Hira sabahan ay al-awwal yawm min syahri Syawal wa yaudu ila al-bayt. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos noon ng Ramadan, bumabalik na rin siya sa kanyang bahay. So maaaring ito yung tinutukoy nila na 3 taon na walang dumating na wahi. Pero ang katotohanan niyan, naintindihan ba ninyo? Yung mga nagsasabi na 3 taon walang dumating na wahi, kasi akala nila si Jibril alayhi salam dumating doon pa lang sa unang taon
ng pagtambay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hira. Doon sa 3 taon na pagtambay niya, doon pa lang sa una, dumating na doon si Jibril alayhi salam. Pero ang totoo niyan, dumating si Jibril alayhi salam doon sa 3 taon na. Okay? So hindi yun dapat kasama sa bilang. At yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhi salam, yun na yung huling taon ng kanyang pagtambay doon sa Gar Hira. Wala nang kumbaga naiulat na tumambay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gar Hira pagkatapos na siya ay naging propeta. Hindi na siya bumalik doon. Hindi na siya bumalik doon. At nililinaw natin ito kasi baka merong tao, isipin niya nakabanalan yung tumambay sa kuweba. Okay? Baka yung kambal, maghahanap ng kuweba, isipin nila banal yung pagtambay sa kuweba. Hindi na. Kasi ano na ito kumbaga, palagi niyong isipin yung salitang tashri. Kung yung ginawa ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinabatas, kailan ito isinabatas at paano ito isinasabatas? Oo, tumambay siya sa kuweba, pero anong nangyari pagkatapos nun? Okay, nung naging propeta siya, hindi na siya tumambay uli doon, hindi na siya bumalik doon. Ibig sabihin, hindi kabanalan o hindi bahagi ng sunna na ang tao ay tatambay sa kuweba. Ganyan din yung iba pang mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga natalakay na natin, di ba? Yung sunnatut tabi'iyah. So merong mga bagay na ginagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, pero hindi niya isinabatas. Hindi niya isinabatas. Kung ano yung tsinelas na suot niya, kung gaano kahaba yung buhok niya, yun ay puro tabi'iyah, pero hindi yun ibig sabihin na yun ay isinabatas. At aasa tayo na magkakaroon tayo ng gantimpala kapag ginawa natin yun. Okay, so hindi lahat ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinabatas. Nilinaw lahat. Kung alin sa kanyang mga ginawa ang isinabatas, alhamdulillah. Pero syempre, yung mga sahaba radiyallahu anhum, dahil kilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagagawa nila na sundin kahit yung sunnah na tabi'iyah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa sa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, meron daw puno na tuwing nang nadadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumuyuko siya. Yumuyuko siya. At dumating yung panahon, wala na yung puno doon, namatay na o pinutol na. Pero pag napapadaan doon si Ibn Abbas, nakagawian niya rin na yumuko na rin pag mapapadaan siya doon. So hindi yun hindi yun isinabatas. Pero yun ay ginawa niya, actually hindi ko pa nga sigurado kung narinig ko lang yung sa lecture dati pa. Pero hindi ko pa siya na-check uli kung kung sahih ba yun na ulat o pwede ba yun panghawakan. Pero ang malinaw dito sa tashri, hindi ito pwedeng panghawakan at gagawin nating sunnah. Okay? Parang yung mga tao, sinasabi nila, magpapahaba daw sila ng buhok kasi mahaba yung buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun hindi yun sunnah na mashru o syari'iyah o isinabatas. Okay? May mga nagsabi pa nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon, nag-alaga ng pusa. Kaya wajib mag-alaga ng pusa. Maling yun. Mali rin yun na kiyas at pagkakaroon mo ng tashri dahil lamang sa isang ulat. Hindi ko pa nga sigurado yun kung saan ba nanggaling yun, kung meron ba talagang hadith na merong alaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pusa. Si Abu Hurairah meron. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, hindi ko alam. Hanapin ko rin inshallah para matiyak din natin. So dito nga sa pagtambay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung panghuli niyang pagtambay nung nakita niya si Jibril alaihi salam. Pero doon sa nauna niyang mga pagtambay, tumatambay siya doon ng buong Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan sa Shawwal, umuwi na siya ng kanyang bahay at binabalik niya sa normal ang kanyang buhay. وقد ورد التنسيس في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. So meron din namang mga ulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw yung
Kumbaga, naiulat do sa nina Imam al-Bukhari at Imam Muslim na pagkatapos daw na makita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhi salam, ang mga sumunod na aya na bumaba ay doon nang nakabalik na siya sa kanyang bahay. Ibig sabihin, so mga ilang araw nga yung lumipas na matapos niyang makita si Jibril alayhi salam. Fahada yufidu anna al-wahi alladhi nazala alayhi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-fatra innama nazala fi awwal yawmin min shahri Shawwal ba'da nihayati shahri Ramadan alladhi tusharrafa fihi bin numuwah wal wahi. So kung titingnan natin yung sinasabi ng ibang mga scholar na ang sumunod na aya na dumating pagkatapos ng mga aya ng Suratul Alaq ay nangyari o bumaba doon sa unang araw ng Shawwal. So ibig sabihin, ilang araw yung lumipas? Ilan? Kailan ba bumaba yung Suratul Alaq? Kailan yung Laylatul Qadar? Ayon sa maraming ulat, 27. So kung yung sumunod na aya, bumaba unang araw ng Shawwal, so ilang araw yung lumipas? Mga 3 araw o 29. Mga 3 araw nga, ganun. O kung 30 days yung Ramadan na yun, 4 na araw. 3 o 4 na araw. So hindi naman yung sinasabi ng mga scholar. Li'annahu kana akhiru mujawarihi bihira wa idha thabita anna awwal nuzulil wahyi kana fi laylatil ithnain al-hadi ashar min syahri Ramadan. Al-hadi ashara min syahri Ramadan fa inna hada ya'ni anna fatrat al-wahyi kana li asharati ayyam faqat. Wa anna al-wahyi nazala ba'da ma sabiha yawm al-khamis al-awwal Shawwal min sanatil ula min an-nubuwah. So meron din namang ulat na yung wahi, yung Suratul Alaq na unang wahi na dumating, hindi sa ika-27 ng Ramadan dumating, kundi sa 11. So kung sa 11 ito dumating, so merong may mali rito So 21 siguro ito, hindi 11, 21 kasi sinabi 21 bumaba yung Suratul Alaq at bumaba ang sumunod na mga aya sa una ng Shawwal, so merong 10 araw na diferensya. At ika-21 din ng Ramadan, yung isa sa mga pinaniniwalaan na gabi ng Laylatul Qadar. Kasi ang Laylatul Qadar, di ba, ay hahangarin ng tao sa huling 10 gabi ng Ramadan, mas specific sa odd numbers ng Ramadan, na gabi ng Ramadan, at syempre mas specific doon sa 27. Pero dito sa iba pang mga ulat ay sa 21. Wala alla hada huwa sirru fi taksisil ashar al-awakhir min Ramadan bil mujawarati wal i'tikaf. So maring ito ang isa sa mga hikmah kung bakit nakagawian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang i'tikaf at ang pananatili sa masjid sa Ramadan, dahil sa ika-21 bumaba ang mga aya, naunang mga aya ng Suratul Alaq. Wa fi taksisi awal syahri Shawwal bil idi as-sa'id wallahu a'lam, at gayon din natukoy ang Eid bilang unang araw ng Shawwal dahil ito rin yung araw ng pagbabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay. So dito lumalabas na nung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhi salam, hindi siya agad umuwi ng bahay. Intindihan niyo, hindi siya umuwi agad ng bahay. Tumambay muna siya hanggang sa matapos niya yung buong Ramadan. Nanatili pa siya doon hanggang sa matapos yung buong Ramadan. Pero syempre, maaari rin naman sa pagkakaintindi o paliwanag ng mga ibang scholar na umuwi siya agad-agad pagkatapos ng
makita niya si Jibril alayhi salam. Pero yun nga, ano na yun, kumbaga, iba't ibang pag-unawa na lang yun sa mga batayan. Alhamdulillah. Waqad baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyamil fatra kaiban, mahzunan, ta'tarihi al-hira wa dahsha, faqad rawa al-Bukhari fi kitab at-ta'bir manassa. So, ang napagtibay sa mga panahon na walang dumating na wahi pagkatapos ng mga wahi sa Suratul Alaq, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw siya ay nakaramdam daw ng matinding kalungkutan at depresyon doon sa kanyang experience. Kasi hindi niya maintindihan ano ba yung nangyayari sa kanya. Kaya nga, doon sa nabanggit natin nung nakaraan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zammiluni, zammiluni, nabalutin daw siya ng tela. So yun ay expression na nagpapabatid na hindi maintindihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung na-experience niya dun sa kuweba, kaya siya nagpapabalot. Kumbaga, yun nga, alam niya na supernatural yung kanyang na-experience at hindi ordinaryong tao yung nakaharap niya doon sa kuweba ng Hira. Siyempre sa panahon na yun, hindi pa niya kilala na yun pala ay si Jibril alayhis salam. So, kaya naging ganun yung kanyang reaksyon. Kasi katulad nga nabanggit ko nung nakaraan, kung alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tao lang din yung yumakap sa kanya ng mahigpit doon sa kuweba ng Hira at minasama niya yung ginawa sa kanya nung tao na yun, pag uwi niya doon sa kanila, tatawag yun ng resback. Babalikan nila yung tao sa kuweba para patayin. Babalikan nila yung tao na yumakap sa kanya doon sa kuweba. O baka isipin pa yun, milolestya siya nung tao doon sa kuweba. Papatayin nila yun. Pero iba ang naging reaksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fatral wahi fatratu huznin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balagana huznan ada minhu miraran kay yataradda min ruusi shawahikil jibal. So ito ay isang ulat na, yung sabi ng ibang mga scholar, hindi naman talaga napagtibay. Hindi naman talaga napagtibay, pero naiulat lang to sa mga aklat ng sira bilang kumbaga hyperbole, yung pagmamalabis, kumbaga ultimate na expression ng tindi ng kalituhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nangyayari sa kanya. So sabi, nababanggit sa iba't ibang mga aklat ng sira na sa tindi daw ng kalungkutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kalituhan doon sa nangyayari sa kanya, gusto na raw niya na tumalon sa ibabaw ng bundok. Gusto na raw niyang magpakamatay, kumbaga. Gusto na raw niyang magpakamatay. Pero syempre, alam naman natin sa esma at sa pagiging ganap ng mabuting ugali o asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito maiisip. At hindi niya rin ito gagawin, lalo na. Okay? So, sinasabi na hindi naman talaga napagtibay na gusto niya magpakamatay, pero maaring ito ay naiulat o nababanggit bilang expression na lang ng matinding pinagdadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero napagtibay, umaakit siya dun sa mga kabundukan. Pero hindi naman para magpakamatay talaga. Maaring sumasagi yun sa isip niya, pero hindi talaga, kumbaga, bagay na pinaninindigan niya. Kasi ang napagtibay, tuwing nangakit siya sa bundok, fakullama ufiya bidarwati jabalin likay yulki nafsahu minhu tabadda lahu Jibril. Tuwing nang umakit daw siya sa bundok para ihulog daw yung kanyang sarili at magpakamatay nga, nagpapakita sa kanya si Jibril alayhis salam. At ito na yung naiulat na nagpakita sa kanya si Jibril alayhis salam sa tunay nitong anyo. At sinabi ni Jibril alayhis salam minsan sa kanya, Ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ikaw ay sugo
ni Allah. Tunay na ikaw ay totoong sugo ni Allah. Fayaskunu lidhalika Ja'sha. At sa narinig niya na iyon, ay napanatag ang kanyang puso, watakarra nafsa, napanatag ang kanyang kaluluwa, fayarji, at siya ay bumabalik at umuwi na lamang sa kanyang bahay. Faidal talat alayhi fatratal wahi gadan lamit lidalik, faida ufiya bidarwatil jabali tubda lahu Jibril faqala lahu mitlu dalik. So ilang ulit nangyari ito? Ilang ulit na nangyari? So maaring kinabukasan o susunod na araw na wala pang ang dumating na wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so si Jibril alaihi salam ay magpapakita sa kanya kapag nando siya sa ibabaw ng kabundukan at sinasabi na yun nga, maaring gusto niya magpakamatay, pero isasabi nga ng mga scholar, imposible na may isip yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpapakamatay. Pero malinaw dito, tuwing nang nando siya sa kabundukan, sa kung anumang dahilan, maaring gusto niya lang mag-relax kasi nga nalilito siya kung ano yung kanyang kasi nararamdaman. Kasi malaki yung nagbago sa kanyang buhay. Okay, malaki yung nagbago sa kanyang buhay. Parang yung tao, halimbawa, first time niya magkaroon ng ng boyfriend, girlfriend, di ba? Hindi mo rin alam anong gagawin mo. O first time mo ma-in love, first time mo magkaasawa, first time mo magkaanak. So gusto mo yung mga panahon na ikaw ay makakapagmuni-muni at makakapag-isip. Mas matindi yung dinadanas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tuwing nang nandoon siya, ay nagpapakita si Jibril alaihi salam sa kanya at kumbaga kinukomfort siya ni Jibril alaihi salam at sinasabi sa kanya na ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, ang fatra na ito, ang isa sa mga layunin din nito ay upang makapagpahinga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa pagdating ng wahi dahil nga mabigat sa pisikal na katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdating ng wahi, di ba? Na dumarating ito sa iba't ibang mga paraan at ang pinakamabigat na paraan ay parang dumarating ito na parang kampana. O kaya nararamdaman niya yung bigat ng wahi o yung bigat ni Jibril alaihi salam, so para makapagpahinga siya. At gayon din, sinasabi ng mga scholar, ang hikmah dito, para si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang maghanap. Siya mismo, mamiss niya yung pagdating ng wahi. Kaya kung ito ay darating sa pangalawang pagkakataon, ito ay tatanggapin na niya at hindi na niya katatakutan katulad ng pagdating ng unang wahi sa kanya doon nga sa kuweba, sa Gar Hira. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. So tatalakayin na natin yung pagbabalik ng wahi at syempre ito ay dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan muli ni Jibril alaihi salam. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.